Ginagawa ba ng anak mong tower muna ang biskwit bago niya kainin? Nagtatayo ba siya ng bakod gamit ang fries bago isubo? O baka naman ginagawa niyang pulang gitna ng kanin para punuin ng sabaw? Hinuhulma ba ng anak mo ang saging para maging clay bago lunukin? Ginagawa ba niyang kalsadang spaghetti bago kainin? Ikaw ba yung tipong naiinip na dahil malamig na ang ulam, nagtatayo pa rin siya ng tower gamit ang chicken nuggets? Alam niyo ba guys na ang batang mahalaga muna i-design bago isubo ay lalaki may mataas na visual spatial intelligence? Same po ba yan guys ng pagiging mabagal kumain o senyales lang po yan na matalino talagang anak mo dahil sa pinagagawa niyang yan sa hapagkainan? Panoorin mong video to hanggang dulo. New day, new parenting topic na naman po tayo, mommies at daddies. Welcome nga po pala guys sa day 48 ng serye natin. At ang topic po natin for today, the food architect. Pag-usapan naman natin guys itong structural eating ng anak mo. Minsan nakaka-high blood guys kapag 30 minutes na siya nakatitig sa plato pero wala pa rin isang subo dahil busy siya sa pag-aayos ng blueprint ng pagkain niya. Pero sa totoo lang guys, ang paglalaro sa pagkain ay tumutulong sa kanila na maintindihan ang balanse at ang symmetry. Para po kasi sa kanila, ang bawat kagat ay hindi lang nutrisyon, kundi isang building block. The more nilang nilalaro ang pagkain, mas nagiging safe ito sa paningin nila. Kapag hinahayaan mo siyang mag-eksperimento sa itsura ng plato niya, tinuturuan mo rin siyang maging mas komportable sa iba't ibang shapes at textures. Hindi po siya nagpapatagal guys. Nag-i-explore lang talaga siya ng mga bagay-bagay. Ikaw mami at daddy, anong pinaka-weird o astig na structure na ginawa ng anak mo gamit ang pagkain? Yung anak ko guys, nakagawa na ng castle gamit ang kanin at hotdog. Sayang naman kainin, di ba? I-comment nyo naman yung pinagagawa ng anak nyo habang kumakain para magtawanan po tayo. Ito guys ang mga tips para hindi ka ma-stress sa tagal nilang kumain. Una, give them time within limits. Bigyan po sila guys ng 20 to 30 minutes na exploration time. Kapag lumagpas na yan dyan, ipaalala na kailangan nilang ituloy yung pagkain para magkaroon ng energy. Pangalawa guys, no, use compartmentalized plates. Yung mga platong may dividers, perfect po yan. Parang sandbox yan para sa kanila kung saan pwede nilang i-organize ang mga materials nila. Pangatlo guys, no, acknowledge the masterpiece. Imbis na kain na agad, sabihin mo muna, wow nak, galing mo naman. Kagawa ka ng towel gamit yung pagkain mo. Once na na-validate mo sila, mas gaganahan silang kainin ang mga gawa nila. Kaya sa huli guys, no, ang paglalaro ng pagkain ay stepping stone para sa mas malawakan na imagination nila. Mapapaisip ka na lang talaga. Nak, anyari, yung tower mo na crackers, ang ganda ng pagkakagawa. Pero yung puzzle mo sa kwarto, bakit parang binagyo sa sobrang gulo? Abangan nyo bukas guys ang day 247 natin dahil pag-uusapan naman natin bukas ang The Negotiator. Yung lahat ng utos mo, may counter offer agad. Kita-kits tayo bukas. Bago tayo mag-iwalay-walay guys, no, maraming salamat po ulit sa pagtangkilik nyo sa Gin and Jan Kidswear. Alam nyo po ba guys na ang bawat pag-order nyo ng aming mga dekalidad na mga damit ay ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang parenting series natin na to. Sa inyo pong suporta sa aming brand, direkta nakakatulong kayo para makapag-produce pa tayo lalo na mas maraming tips para sa mga bida-bida nating mga anak. Salamat po guys sa pagtitiwala nyo sa amin habang sabay-sabay natin pinapalaki ang susunod na henerasyon. Kaya ano pang inaantay mo, i-click mo na yung mga product showcase natin para makapamili ka at magamit mo na ngayong summer months.